Umani naman ang papuri mula sa international community ang rehabilitation and recovery efforts ng Pilipinas sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Inihayag ito ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa pagharap ni OPAR Secretary Panfilo Lacson ng estado ng patuloy na rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Sa kabila ng kritisismo at intriga, pinapurihan ng ilang miyembro ng international community ang pamahalaan, katuwang ilang pribadong sektor sa kanilang rehabilitation and recovery efforts para sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Isa lamang si Dr. Kimiyo Takeya, Senior Advisor ng Disaster Prevention Policy Group ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa mga nagpahayag ng kanilang pagpupugay sa rehab efforts. So everywhere in the world I visited and discussed with the government people and how to rebuild. So from my extensive experiences, Philippine central government, this member is doing very, how to say, high, based on the high discipline, high policy, high-level philosophy compared to other countries. So it's a very dramatically, for my personal experience also, I feel very, respecting the government doing best effort. You can proud of this. Samantala, kinumpirma ni DPWH Secretary Rogelio Singson na aprobado na ni Pangulong Aquino ang Tacloban-Palo-Tanawan Road Dike Project. Dagdag pa ni Singson, kailangan ang naturang investment upang maproteksyonan ang mga tao mula sa baha at posibleng storm surge na siyang pangunahing naging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong mga Pilipino. And the President has approved the construction of a Tacloban, Palo, and Tanawan dike. Now, we're just determining the final alignment of that dike. So, the estimated length of that dike is about 27 or so kilometers. And that should protect against, as was being explained earlier, against a 50-year return flood data. Upang maisulong naman ang transparency o tapat na pag-uulat sa publiko, may itinayong website ang OPAR kung saan maaaring malaman ng publiko ang mga detalye at status ng mga programa, proyekto at mga aktibidad ng pampubliko at pribadong sektor. Gayon din ng iba't ibang international groups sa mga lugar na naapektuhan ng Yolanda. And you will see there not only the number of the projects, the PAPs, but also the date when the particular activity or activities were started, the name of the winning bidders, and then how much, it's all listed there. Makikita ang naturang website sa empathyproject.com. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.